sabi ni Congressman Irice, mukhang nagdududa daw siya dito eh. Na parang mabakuran nung 1-year bar rule ang Pangulo na nagsampa ng isang kasong ang tingin nila mahina. Pero kilala niyo na background check niyo na ba, Attorney Claire Yusek, itong si Attorney Andre De Jesus? Ang binabanggit dito kay Attorney Andre De Jesus, tagapagtanggol ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya tinitingnan nila na parang ito'y moro-morong filing lamang. Are you saying, Yusek Claire, na si Attorney Andre De Jesus ay hindi abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos? Impeachment complaint na inihain po laban kay Pangulong Marcos Jr., mga kapatid. Ano ho ba ang panuntunan tungkol dyan in the light ng Supreme Court decision at ano ho ba dapat nga ang maging galaw kilos po ng Kongreso? Kumbaga ito ho ay ministerial. May naghain, hindi idaan mo sa proseso. Pero may yung mga grounds na importante yan. But we have to remember that this is a political exercise. Gaya po ng bansag dito ng marami pong mga constitutionalists. At the end of the day, they will decide. No? Ito hong mayorya ng miyembro po ng Kamara de Representante. Ang issue lang po kasi dyan, yung pong inihain ba talaga ay may basihan kasi pag nabilang na ang impeachment na yan, kumbaga yung masabi po yan ay deemed initiated, lalabas po, wala nang pwede pang maghain ng impeachment complaint. So meron na siyang immunity sa loob ng 1 taon. You know what I'm saying? Okay. I know what you're saying. Meron pa ho kasing makabayan na nagsasabi. Kumbaga sabi nga ni Marcoleta, safe ka na. Oo. Sinabi niya kay Jinggoy dati. Naasar si Jinggoy. Si Bong hindi safe. Hindi, may arrest warrant na kagabi. So hindi safe. So dun sa sinasabi mo, kung yan ang mangyari, abay ang Pangulo ay safe ka na. True. Mga kapatid, alas 6:34 na po. At ito nga po News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Philo. Ako naman po, si Zarina Guevara. Kusang loob pong sumuko sa kampo'y krame si dating Senador Bong Revilla matapos nga pong ilabas ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay pa rin po ng flood control scandal. Kaugnay po yan ang kasong isinampa ng Ombudsman na malversation of public funds o paglustay umano ng pondo ng bayan na sinamahan pa raw ng pamemeke ng mga dokumento. Pero sa video pong inilabas ni Revilla, iginit niyang wala siyang balak takbuhan ang kanyang kaso. Sabay giit na wala raw nangyayaring due process sa kanya pong kaso. Nag-uugat po ang kaso ni Revilla at ng 6 na iba pang mga opisyal ng DPWH sa aligasyong posibleng pineke nila ang accomplishment report at disbursement vouchers ng proyekto para daw ma-release ang 76 na milyong pisong halaga po ng naturang proyekto para sa construction ng 92.8 million na flood control project sa Pandi, Bulacan na dineklara pong tapos na pero ghost project pala. Kasabay po ng arrest warrant, meron na rin pong hold departure order laban kay Revilla. Layunin nito na matiyak na siya ay haharap nga sa hukuman at hindi tatakas sa proseso ng batas. Tandaan natin ito po wala pang kaugnayan doon sa statement nitong si dating Yusek Bernardo kaugnay po ng kanyang naging relasyon kay Revilla nung mga panahon na silang dalawa po ay nasa gobyerno. Samantala, bago pa man si dating Senador Bong Revilla, nauna nang inaresto sa kustudiya po ng Senado ang 2 pang kapwa-akusado na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nangyari po ang pag-aresto matapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam kahapon. Dinala ang 2 sa NBI para sa booking procedure, saka naman po ito dinala sa bilibid. Kabilang sina Bryce at JP sa 7 pinaaresto ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kasama po dyan sina dating Senator Bong Revilla at ang mga dating DPWH employees na sina RJ Domasi, Emelita Juan, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Samantala po naman, nagkainitan ang ilang mga senador at opisyal na humarap po sa pagpapatuloy ng hearing ng Blue Ribbon Committee ng Senado, kaugnay pa rin po sa skandalo po ng flood control projects. Umpisa pa lamang po ay agad ng uminit si Committee Chair
Pamphilo Lacson dahil sa ingay umano ng tinatawag niyang detractors na hindi na nga raw nakakatulong ay hadlang pa raw sa paghahanap umano ng katotohanan. As the chairman of this committee, I say to you, shut the let us now resume our hearings. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion peso march. Yan po ang tinig ni Blue Ribbon Committee Chair Pamphilo Lacson. Samantala po naman, marin din pong itinanggi ni Lacson na may pinoprotektahan daw ang komite. Wala raw silang intensyon na pagtakpan umano ang kahit na daw sino. Humarap po naman sa hearing ang dalawang babaeng testigo na nagsasabing kinausap daw sila ni Curly Discaya noong pong 2023 para ipaalam na si Martin Romualdez daw ang may-ari ng binabantay nilang bahay sa isang mamahaling subdivision sa Makati. Pero pareho itong itinatanggi ni Curly at ng kampo po ng dating speaker. Dati na rin noong itinanggi ni Romualdez na may connection siya sa mga Discaya. Kasunod yan, muling naungkat ang aplikasyon sana ng mga Discaya bilang mga state witness para po sa skandalong ito. Muli po nagkasagutan sina Senador Dante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Fadulyon tungkol sa issue ng restitution o pagbabalik po ng nakaw na yaman bilang kondisyon para nga makapasok sa Witness Protection Program ng gobyerno. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Discaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Hindi siya sinungaling. Siya yung ang mismong kayo ang nagbigay na ng kondisyon kasi. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. I'm sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Yan po ang Pinupulyot mo yung memory ko eh. Yan po ang sagutan ni na Senador Rodante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Fadulyon. Samantala, formal na pong naihain sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Personal ngang isinampa ni Attorney Andre De Jesus ang nasabing impeachment complaint na indendorso naman daw ni Pusong Pinoy Party List Congressman Jet Nisay. Kabilang sa inilatag na grounds for impeachment laban sa Pangulong Marcos Jr. ang umano'y betrayal of public trust dahil sa pagpapaaresto nito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko ito sa International Criminal Court o ICC. Pati na rin ang umano'y katiwalian at paglabag sa saligang batas dahil sa anomalya sa budget at maging sa flood control projects. Nirerespeto naman daw ng palasyo ang paghahain ng impeachment bilang bahagi ng isang malayang proseso. Pero ibinunyag din ito, nakasama raw sa mga pinangalan ng contractor ng ICI na sangkot sa flood control scam si Congressman Nisay. Kabilang siya sa pinaiimbestigahan ng ICI sa Ombudsman dahil sa posibleng plunder at